kasaysayan ng ating bayan. Bihira ang kababaihan na mabigyan ng pagkakataong mamuno. Ngunit simula noong taong 1986, nagsimulang magbago ang tanawing politikal ng Pilipinas. Si Maria Corazon Cory Aquino, ang kauna-unahang babaeng naging Pangulo ng Pilipinas. Siya ay naging simbolo ng demokrasya at tapang ng isang ina. Pinatunayan niya ang pamumuno ay hindi lamang para sa iilan, kundi ito ay para sa buong sambayanan. Si Gloria Macapagal Arroyo, ang ikalawang babaeng Pangulo. Mula sa pagiging ekonomista, umakyat siya sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Pinamunuan ang Pilipinas sa gitna ng nararanasang kagipitan at kontrobersya. Sa Senado at Kongreso, nakilala rin ang matapang at matalinong kababaihan. Isa na lamang rito si Miriam Defensor Santiago, na tinaguriang Iron Lady Official. At kamakailan si Maria Leonor Leni Robredo, ang ikalawang babaeng Bise-Presidente ng Pilipinas. Siya ay nagbigay ng bagong mukha sa pamumuno. Unahin natin ang bagong waiting shed sa plaza. Importante yan. Para makita ng lahat ang proyekto. May sira na po ang tulay sa highway. Delikado kapag may bagyo. Dapat ayusin agad ito. Dahil kung hindi, may iwan na naman ng mga tao kapag kailangan na mabilis na evacuation. Maria, puro bata at kusina ang iniisip mo. Puro pang bahid na bagay. Ibang level ang politika. Guys, sana supportahan niyo yung proposed plan about mental health counseling at study spaces para sa ating mga students, ha? Actually, babae ka lang at saka, hindi ba masyado ka malambot sa ganyan? Hindi ka pakikinggan ng admin. Bakit hindi mo na lang iwan sa mga lalaking pumumuno? Mas magaling sila. May sira na po ang tulay sa highway. Delikado kapag may bagyo. Dapat ayusin agad ito. Dahil kung hindi, maiiwan ng mga tao kapag kailangan ng magbilis na evacuation. Grace, huwag ka masyadong praning. Malakas ang tulay na yan. At saka, ikaw, babae ka. Ano alam mo sa kalsada at konstruksyon? Kung patuloy niyong babaliwalain ang lahat ng ito, buhay ng mga tao nakataya. Ang kaligtasan ay hindi dapat ibinababa sa huling minuto. Anak, alam kong mahirap makabili o makakuha ng gamot. Halos lahat ay nasa kabilang bayan pa. Hirap na hirap ang lahat, lalo na yung mga nanay. Naku, wala nang pambili ng gamot. Mga bata, hindi pa natutulukan ng bakuna. Kapag nagsakit, saan pa tayo tutungo? Kung wala namang bukas na klinika, kung mga pribado naman, hindi naman sapat para sa kakarampot na kinikita natin. Dapat na talagang magkaroon ng health center dito sa atin. Iba-iba man ang laban, iisa ang sugat. Ang boses ng kababaihan ay binabaliwan. Ngunit sa oras ng pinakamalaking pagsubok, sila rin ang tatay. Mga kapitbahay, sandali lang. Alam kong lahat tayo pagod at takot. Pero kung mag-aaway-away tayo, lalo lang tayong mahihirapan. Makinig muna tayo sa isa't isa. Ganito, may mga bata na kailangan ng gatas. May mga matatanda na kailangan ng upuan. Sino sa inyo ang pwede mag-volunteer para dito? Buti nandito ka, Iha. Hindi ko alam kung paano kami kakalma. Hindi po ako mag-isa. Magkakaisa po tayo, mas malakas po tayo sa bagyo.
Kung magpapanik tayo, baka mas lalo lang silang matakot. Tumulong na lang tayo. Salamat, Iha. Malaking bagay ang ginagawa niyo. Wala nga naman po. Willing naman pong tumulong ang lahat eh. Emergency lane dito. Mga driver, pumarada muna sa gilid. Unahin ang ambulansya. Ashley, ang galing mo kagabi. Ikaw ang nagsimula. Ano ka ba? Hindi lang naman ako. Lahat tayo magaling. Kaya sana sa susunod pero kung sakali na may dumating na unos, huwag kayong matakot numulong ha. Bata man o matanda may magagawa basta nagtutulungan. Nakita natin ang nangyari kagabi. Naipit ang ambulansya dahil sa traffic. Hindi na dapat ito maulit. Ngayon, Grace, makikinig kami. Totoo ka pala. Ang plano mo ay para sa lahat. Mula kay Cory hanggang kay Lenny at sa bawat babae na tumatayo sa kabila ng pag-aalinlangan. Ito ang kwento ng kababaihan. Sa gitna ng unos, lumitaw ang lakas ng kababaihan. Hindi sila tinabunan ng duda. Hindi sila pinigilan ng pagmamaliit. Sila ang naging ilaw, gabay, at lakas ng kanilang bayan. Yung number one ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader.